Magandang gabi mga kapamilya, episode 239 na tayo ng FPJ's Batang Quiapo. Pinuntahan na nga niya to sina Amanda para sabihin na hindi daw itong komportable nang wala nga naman si Lucio. Sabi niya, lahat na ng mission nila, parte na ng kanilang pag-alis itong si Lucio. Hindi raw siya makakagalaw ng ayos. Ngayon sumang-ayon din sina Mulong sa si Berting. Oo nga Amanda, sabi ni Mulong. Hindi rin ako sanay nang wala si Lucio. Sabi naman ni Berting, mabuti pa, Supremo, mag-usap kayo ni Lucio. Pag-usapan nyo to. Sabi naman ni Amanda, okay sige, pag-usapan ninyo. Kung papayag pa yung dalawa, sina Lucio. Ngayon pinuntahan na nga si Lucio ni Premo. Sabi ni Premo, nasan si Lucio? Sabi ni Yoli, ayun nandun, nagiinom pa rin. Lucio, pwede ba tayo mag-usap? Sabi ni Lucio, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Tapos na yun na yun. Kinuha niya yung upuan, sabi niya, alam mo Lucio, ayaw kitang mawala. Matalik kitang kaibigan eh. Kaya sana, kahit sa uling pagkakataon makikiusap ako sa'yo. Sumama ka sa amin. Samahan mo kami, wag mo kami iwan. Sabi naman ni Lucio, tapos na yun. Para saan pa? Alam mo naman Premo, isinugal na namin ni Yoli ang buhay namin sa inyo. Tapos ganito lang yung igaganti mo. Sabi niya, alam ko masama pa rin ang loob mo sa akin, Lucio. Pero makikiusap ako sa'yo. Hihiling ako sa'yo sa huling pagkakataon. Sana samahan mo kami sa mission namin ngayon. Sumabat na si Yoli, sabi niya, alam mo, Supremo, wala naman akong problema sa'yo eh. Malaki na ang utang na loob ko sa'yo sa pagligtas mo sa akin at sa pagtulong mo sa amin ni Lucio. Pero ang problema lang talaga yung si Amanda eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko para mapatawad niya ako. Lahat na ginawa na namin para sa kanya. Pero hindi niya kami iniintindi. Sabi ni Premo, sa huling pagkakataon, bibigyan namin kayo ng parte kapag naayos namin itong mission na to. Tapos pwede na kayo magpakalayo-layo. Pwede nyo nang baguhin ang buhay nyo. Pero hindi pa rin masasayang ang pagkakaibigan natin. Sabi naman ni Lucio, dahil mapilit ka, Premo, sige papayag ako. Pero meron akong ipapakiusap. Iiwan ko rito si Yoli, hindi na sasama sa atin. Pero nakakasiguro lang ako na sana papartihin mo kami dyan sa pera na kukunin ninyo nakipagkamay si Premo. Ngayon eto na, inaayos na ni Lucio yung baril. Dadalhin niya. Nakiusap sa kanya si Yoli na kung pwede sumama na sa mission nila. Hindi pumayag si Lucio. Eh syempre pinakamamahal niya to eh. May sugat pa, nagpapagaling pa. Nanggaling na nga sa bingit ng kamatayan eh, muntik na mamatay eh. Tapos susugal na naman sa misyong to. Sabi naman ni Yoli, hindi ako mapapanatag kung meron kinikimkim na sama ng loob at galit sa kasi Amanda. At saka gusto ko maayos na rin to. Kapag nagawa natin ng maayos ang misyon, kapag natagumpay tayo, pwede na tayo magkahiwa-hiwalay. Pwede na natin silang iwan ng walang samaan ng loob. Ngayon sabi ni Lucio, o sige payag na ako, pero wag kang lalayo sa akin. Niyakap niya na si Yoli. Mahal na mahal kita Yoli. Mahal na mahal din kita Lucio. Alam mo ba nung mga panahon nagalit ako sa'yo, pinagtabuyan kita pero mahal na mahal pa rin kita. Nagkayakapan sila. Ang comedy lang dito sabi ni Yoli na ang baho mo naman Lucio. Hindi tayo po pwedeng umalis bukas na ganyan ng may amats ka, may amoy ka. Dapat mag-ayos ka. Oo naman, papahinga ko to, tutulog ko to. Naku Yoli, ikaw pa. Namimiss mo nga tong gatong amoy ko, yung amoy alak. Di ba ninanamnam mo pa nga to? O namnamin mo. Halikan mo ako, dali, yakapin mo ko mahigpit. Nakakatawa talaga tong dalawang to eh. Para mga teenager lang eh. Sabi ni Yoli, pero Lucio, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Yoli. Sabay nag-kiss sila sa labi. Sana, mapagpatuloy pa rin nila ang buhay nila dito sa programang to mga kapamilya. Kasi parang ito yung senyalis na parang nagpapaalam na sila eh. Parang papatay ng karakter nila, wag naman sana. Ngayon, nagsiset na nga sila ng plano. Alam na alam ni Amanda yung mapa. Gumawa siya ng sketch. Yung loob mismo ng bodega ng mga droga. Ang gagawin ni Amanda, mahahati sila sa 3 grupo. Ngayon, ang gagawin ni na Supremo, palalabasin muna lahat ng mga kalaban. At kapag nakalabas na lahat ng mga kalaban habang busy sila sa pakikipagbarilan,
kasama ni Amanda, sina Hernan saka si Eric, talagang kabisado na rin yung loob eh. Kukunin nila ang pera. Tapos ang grupo naman ni na Berting, susunugin daw nila yung loob mismo ng bodega, yung buong droga. Sabi naman ni Lucio, meron ba kaming mapapartihan dyan? Naniniguro lang kami, Amanda, napapartihan mo kami ng pera dahil ito na ang huling misyon namin. At kapag nakuha na namin ang parte namin, saka na kami magpapakalayo-layo ni Yoli. Sabi naman ni Premo, pasensya ka na, Amanda. Sinabi ko na rin kasi kay Lucio kung ano talaga yung pakay natin. Kaya nagmungkahi na rin ako na bibigyan natin sila ng parte total. Sumama sila sa mission na to. Sabi naman ni Amanda, oo sige, bibigyan namin kayo, papartehin namin kayo. Sa inyo ang 5 milyon. Pero kailangan maging maayos ang mission na to at susunod ako. Susundin nyo ako. Sabi niya, no? May sama pa rin na loob ang bawat isa. Diba? Ramdam na ramdam at kitang-kita mo sa mukha ni Amanda na masama pa rin loob niya, galit pa rin siya. At eto na nga, gabi na sila umalis. Dumating na nga si Berting para sunduin sina Yoli sa si Lucio. Nagdasal na si Yoli sa may poon. Tara na Yoli, umalis na tayo. Sabi ni Lucio. Sigurado ka na ba talaga Yoli? Oo, sigurado na ako. Basta kapag nakaramdam ka na para nadedihado na tayo, lumayo ka na. Poproteksyonan kita Yoli, hindi kita pababayaan. Dahil gusto ko maging ligtas ka. Iwan mo na kami, pabayaan mo na ako ha. Ibinigay na kay Yoli yung baril. Sabi ni Yoli, oh alam ko na ang gagawin. Ngayon eto na, paggabi na to hapon na Pinabantay niya yung mga tong, di ba? Sa mga nagbabantay sa sugalan. O bantayan niya yan ha. Tapos pinaubayan niya rito sa boy niya, yung namamahala. Ikaw na bahala dito, mong kukupitan, yung mga tong. Opo, ako na bahala dito, sabi niya. Ngayon eto naman, sabi ni Supremo, Lucio, maraming salamat at pinabigyan mo ko. O yun, nagkataguan na yung mag-best friend. Kasi may pinagsamahan din naman kasi sila kahit papaano Kumbaga, gagawin na ni na Lucio sa ni Yoli tong huling pagkakataon to, tong huling mission na to. Parang na rin sa pagkakaibigan nila at para na rin makabawi kay Amanda. Samantala, nandito na tayo sa Korte Suprema na kung saan napawalang visa na nga. Nanalo itong kaso ni Ben. Yan Benjamin Camacho, pinapasawalang visa sa kasong illegal of firearms, di ba? Illegal detention, saka pangingidnap ng tao. Ang dami palang kaso ni Ben, Sabi ng attorney niya, congrats Ben, nanalo tayo sa kaso. Attorney, maraming salamat po. Eto na, dumako na tayo dito kina Bong, na kung saan itong mga loko-loko niyang mga kaibigan, nakakuha na nga ng sapat na armas. Ang dami, nakalagay dito sa galon. Hindi mo mahanap ang may lamang mga armas, kala mo tubig lang Pinakita tinaktak ko. Dami. Sabi ni Bong, o basta, mamayang gabi, hintay lang natin pumasok lahat ng mga preso, saka tayo aatake, sabi nung kasama niya, Kaya kailangan, hasain nyo na yan, mga yan. Sabi ni Bong, bago daw, pumasok nga yung mga, preso, kailangan na ipamigay na rin yung mga sandata niya sa mga kasama nila at alam na rin nila gagawin. So, tuloy na talaga mamayang gabi yung plano. Wala na talagang atras. Samantala, itong mga amiga ni Bubbles, nag-aalala kay Bubbles, sabi niya, kamusta na kaya si Bubbles saka si Pogi? Ilang araw na silang wala dito Ngayon nagulat sila kasi biglang dumating si Bubbles. O Bubbles, girl, kamusta ka na? Niyakap nila. Saan ka ba galing? Nag-aalala kami sa'yo, ilang araw na kayong nawawala ni Tanggol. Kamusta? Walang imig si Bubbles, dire-diretsong pumunta sa kama niya at umupo. Sabi ni Bubbles, nagpahinga lang kami. Ilang nabanggit niya. Tapos nun, sabi ng mga kaibigan niya, okay ka lang ba Bubbles? Mukhang may problema ka. Kasi tahimik siya Pwede mo bang ikwento sa amin kung ano talaga nangyari? Ang nasabi ni Bubbles, pwede bang iwan niyo na muna ako? Gusto ko lang magpahinga. Na talaga sila, nag-alala sila na gusto kay Bubbles kasi baka sa mukha niya yung sobrang lungkot. Diba? Halata talaga na mayroong problema. Samantala, ang nabanggit na lamang ni Bubbles sa isipan niya, Tanggol, naunawaan kita dahil namatayan din ako. Sana hinihiling ko na sana'y malagpasan mo ang mga pagsubok na to. Napapaiyak na lamang si Bubbles. Samantala, masayang bumalik si Ben sa kulungan para ibalita sa mga kaibigan na bukas na raw makakalaya na raw siya, alis na raw siya rito sa may presinto. Nanalo raw siya sa kaso kaya kinongratulate siya ni na Enteng.
Ngayon napansin ni Ben, ba't parang tahimik si Tanggol? Sabi niya, oh, ano nangyari kay Tanggol? Ba't parang problemado? Sabi ni Teng, ayun na nga, hindi namin makausap, Ben. Hindi namin alam kung ano ba talaga nangyari. Basta ang sabi niya, huwag daw muna siyang kausapin. Gusto daw niya muna mapag-isa para makapag-isip, sabi ni Ben. Alam nyo, puntahan nyo na muna kaya sa Tanggol. Teng, kailangan niya kayo sa pagkakataong to. Yun ang sa tingin kong kailangan yung gawin. Ngayon sabi ni Teng, sige, susubukan ko. Lumapit siya ng daan-daan kay Tanggol, di ba? Eh sabi nga ng mga kaibigan ni Tanggol, gusto nga daw niya mapag-isa, di ba? So syempre susubukan ni Teng. Kahit na alam niyang tahimik ito, mahirap sa UN, di ba? Mahirap i-approach. Sinubukan niya. Ngayon ito namang si Bubbles, dilapitan na ng dalawa niyang amiga. Sabi nung babae, ikaw na magtanong, nag-uuyoan eh. Bubbles, pwede ka ba namin makausap? Sige na, magkwento ka no. Ano ba talaga nangyari? Girl, alam namin na meron kang problema, kaya magsalita ka na. Magkwento ka na, kami lang to. Kami lang makikinig sa'yo. Napasalita na si Bubbles, sabi niya, alam niyo, marami kaming pinagdaanan eh, bago kami bumalik dito. Sabi ng babae, sige na, pagpatuloy mo na. Pinagpatuloy na ni Bubbles. Alam niyo, nung matapos yung mission, nagpahinga muna kami, nagtago kami kasi hinahabol kami ng mga pulis. Napadpad kami sa malayong probinsya. Napunta kami sa may resort. Doon muna kami nagpalipas ng isang gabi. Tapos kinabukasan, nakisuyo sa akin si Tanggol, nakiusap siya na bumalik kami ng Quiapo, doon sa lugar niya. Sinamahan ko siya doon sa lugar niya. Tapos noon, naisipan kasi ni Tanggol na puntahan yung mga magulang ng mga tropahan niya para bigyan ng pera. Sabi ng kaibigan, aba napakasweet naman pala ni Pogi, no? Nagagawa niya yun. Kaya nga kahit na maubos na yung pera niya, ibinigay pa rin niya sa pamilya ng mga tropa niya. Yung kinita niya kay Chief Espinas. Ganun talaga kabait si Tanggol, humanga ako sa kanya. Tapos noon, pinuntahan pa niya yung pamilya niya at nagbigay din siya ng pera. Delikado pala yung ginawa niyo, Bubbles, buti hindi kayo nahuli. O ano pa, pagkatapos nun, meron kasi siyang nakita mga tropahan doon sa lugar nila sa Quiapo eh. Sinabi kung saan yung kinaroroonan ng babaeng pinakamamahal niya. Kaya yung pinuntahan namin, itinaka si Tanggol. Sa kasamaang palad, namatay yung babae. Kaya malungkot talaga si Tanggol ngayon, problemado siya. Napatay siya ng mga tauhan ng asawa niya, sinundan siya. Kaya ito namang si Teng, sabi niya, Tanggol, pwede na ba kitang makausap? Umupo siya ng dahan-dahan kay Tanggol. Ano ba talaga nangyari? Sinuyo niya si Tanggol. Ngayon si Tanggol naluluha na. Sabi niya, Teng, sabi pinuntahan ko si Mokang eh. Sabi, umuwi ka pala ng Quiapo, kaya pala nakita namin si Mang Rigor dito pumunta. Siguro may nakakilala sa'yo. Kaya yun, nakarating kay Mang Rigor, kaya nag-imbestiga dito para makasiguro kung nandito ka ba talaga. Tapos sinundan ni Tanggol. Niligtas ko si Mokang. Kamusta si Mokang? Tinakas ko siya pero kasalanan ko to, Teng. Dahil ako rin ang dahilan kung bakit siya namatay. Patay na si Mokang, ha? Paano nangyari? Tanggol, paano nangyari yun? Magsalita ka, sabi ni Teng, no? Dahil sa akin kaya namatay si Mokang. Niligtas ko siya, pero hinabol kami ng asawa niya hanggang sa napatay siya. Hindi ko na alam, Teng. Siya na lamang yung makakapitan ko, alam mo yan. Siya mismo ang nagpabago ng buhay ko. Dahil alam ko, wala na akong pag-asa mabuhay pa. Paano ko na may pagpapatuloy yun kung alam kong wala na siya? Wala nang saysay ang buhay ko. Wala nang saysay para ipagpatuloy ko pa ang buhay na to. Alam ng Diyos na si Mokang na yung babaeng pinakamamahal ko, pero ba't kinuha niya? Siguro baka pinaparusahan niya na ako. Sabi ni Teng, Tanggol, huwag kang susuko, lumaban ka. Sabi ni Tanggol na pinapangako ko sa iyo, Teng. Magbabayad ang gumawa nito kay Mokang. Magbabayad mismo ang gumawa nito sa kanya.